mahalaga pa rin tayong dapat na pag-usapan. Hindi problema, pero kaching-kaching, pera, hindi ba problema yung pera? Tips para sa pamilya. Nako, tips na pag-handle ng pera para sa pamilya. Hatid yan ng Big Bigat. And of course, to talk about family finances, kasama natin ang isang wealth advisor, angel investor, and keynote speaker, walang iba kundi si Miss Katrina Victoria Gumaya. Hello po, good morning po. Good morning po. Kamusta po ang morning? Okay naman po, kakagaling lang po from work overseas, so may jet lag pa, pero thank you po for having me this morning. Hindi halatang may jet lag si Madam. Oo, saan po kayo galing, ma'am? London. Oh! I love London. Lovely. Na-meet niyo po ba si Harry Potter? Hindi. Yes. Ano pong ginawa natin dun, madam? Nag-speaker po ako from London po. Nag-speaker ako sa Unicorn Summit in Lisbon sa Portugal. So, in London, I was also a speaker po in one event there for specific address towards women na event po. Wow naman, napaka-busy naman pala ng schedule niyo, ma'am. Kami pala dapat ang magpasalamat sa iyo sapagkat nabigyan mo pa rin po kami ng pagkakataon upang maipamalas ang inyong kagalingan patungkol sa paghahawak ng pera. Kailangan po namin yun eh. Lalo na sa buong pamilya kasi ngayon, yan ang nagiging dahilan minsan kung bakit nag-aaway-away. Ang mag-asawa. Ang mag-asawa. Buong pamilya actually, lalo na kapag merong mga anak din na kumikita na, ganon-ganon. Ganyan, totoo yan man. Ang dami, ma'am. Oo, pero carry lang. Yun po yung nag-advocacy ko because din ko nga nakita, it's one of the gaps talaga, yung literacy about finances sa bahay. Ma'am, pero speaking of literacy, itong financial literacy, ano po ba talaga ito in a family context and bakit ito mahalaga? Na umpisahan ng maaga. Financial literacy po kasi, most people, ang misconception nila is just about money. But financial literacy has 4 important aspects, no? So, first, syempre, cash flow management. Yung iba kasi cash lang, feeling like cash is king. Porque maraming perang pumapasok, feeling nila okay na. Ako po, lumaki ako sa palengke, dun ko nakita, you see a lot of cash every day, but people do not know cash flow management. So, hindi nila alam yung pasok at labas ng pera. Hindi na nila kinocompute. Basta alam nilang may pumapasok every day, okay na. Second po is yung concept ng utang. So, I am an advisor to a lot of billionaires and multimillionaires here and abroad. Doon ko nakita how the wealthy people, yung mga mayaman, how they use utang as a leverage. Compared sa mga walang masyadong financial literacy, they use utang for lifestyle. Grabe ang credit card, hindi pa nakuha ang sweldo, ubus na sa pambayad sa cooperative, you know. So, i-renew pa lang yung co-op na loan. May deductions na kaagad. Kasi ang dami nilang kumbaga wala pa yung pera, hindi pa hawak, may paglalaanan na. And hindi na nila kinocompute yung interest eh. So, hindi nila alam, minsan feeling nila, generally, cooperatives are a good way to really, to help yung mga hindi nakakapag-loan sa bangko. Pero some kasi, hindi rin nila ginagamit yung hinihiram nilang pera to multiply the wealth. Imbis na i-multiply nila kasi napahiraman ka ng mababa interest, di ba? So, dapat minumultiply mo into other income sources, income streams. Iba hindi. Nauubos kasi first birthday ng anak, 7th birthday, debut ng anak. So, minsan, inuutang pa sa co-op yung mga yan, di ba? Na hindi naman dapat. Pangatlo yung risk management. So, ang dami ko na nakitang mayamang pamilya na nagkaroon like nung COVID, no? Ang dami naming kakilala na may-ari ng mga restaurants, negosyo, hotel, pero tinamaan talaga yung cash flow kasi hindi nila na-anticipate yung, although lahat naman, walang nakapredict na magko-COVID, but those who were prepared, sila karamihan yung mga may ibang income sources. Kahit nagsara yung restaurant, meron kasi silang ibang pinagkukunan or meron silang malaking emergency fund. Or kahit na bawal ang tourism, yung mga nagbebenta ng souvenirs na walang kinikita ng COVID kasi walang turista, nakapag-pivot sila ng mabilis, nagbenta online ng mga pagkain, dessert, mga ganyan. So, yung three factors na yun ng literacy, hindi lahat kasi natuturo rin sa school. Yes, exactly. Yeah. Pero, yun, doon ka pumapasok, ma'am. Yes po. Oo. Yes, pero alam mo yung utang talaga lalo na mga pay later na yan. Uso dyan sa iyo diba? Lalo na kapag nadadagdagan yung credit limit mo. Ay, totoo po. Tempting. Tapos ang dami pa. Ang dami magagandang products sa mga mura. Yes. Dyan ka kasi natetempt. Kailangan kita, ma'am, sa buhay. Pero
ma'am, ang dami kasing nagtatanong, at what age daw po ba dapat na tinuturuan ng mga magulang yung kanilang anak when it comes sa pagtitipid o pagsisave? You know, kids start to learn the concept of exchange at the age of 5 years old. So 5 years old, alam nila yung concept ng palitan. So at a very young age, even at 5, dapat our kids would now have would know the concept of trade-off. Like, for example, it doesn't have to start with money. How do they, syempre, playtime yan. But how do you teach them about responsibility ng maaga without, hindi naman kaagad pera ituturo mo. Like, sa kids, halimbawa, naglaro, yung simple thing na ligpitin mo yan, because the concept of wealth and money is not always about money. It's on the concept of stewardship. What do you do with the resources given to you? Kids have a lot of time. How do you train your children to use and maximize their time? Hinahayaan mo bang magbabad sa iPad, magbabad sa YouTube, sa TikTok? You know, because that simple concept will be reflected habang lumalakas sila. All my kids at the age of 10, I teach them investments already. Kasi alam nila mag-addition, subtraction, multiplication ng 10. So, at an early age, that's a concept about, that's a misconception about teaching kids money. It should not be taboo at home. It should not be, wag natin pag-usapan ang budget na nakaharap sila. Mali. Dapat alam nila pag ang family para nakikita nila. Ako, when my kids ask me to buy expensive things when they were young, sige, bilhin natin yan. Pero, ang trade-off niyan, Christmas, wag kang aasang may bakasyon tayo. Or sa birthday mo, wag kang aasa ng may malaking party. Kasi gusto mo ng magandang sapatos, magandang laruan, They have to see, because needs responsibility natin as parents. But other things outside needs, it has to come as privilege. Dapat ma-acknowledge nila. Kids have to honor their privileges. Lalo na tayong mga millennials. Millennial parents, mga anak natin sobrang sheltered. Hatid sundo sa school, nagta-travel lang ng maaga, may iPad, may gadgets. As parents, kailangan alam mo din how to control yourself, because kids do not learn from what you tell them. They observe. Kahit na ituro mo magtipid, pag nakita nila, ikaw mismo magulang, grabe ka mag-shopping, or ang dami mong luho, it follows eh. Tama. Monkey see, monkey do. Yes, that's true. Ma'am, yung nabanggit mo nga about sa millennial, na yun nga, parang kung tutuusin, napaka-spoiled ng mga anak ng mga millennials, kung tutuusin. Oo, kasi siguro may epekto rin po ba, ma'am, yung tipong, wala kasi kami nito dati eh. Yes. Ngayon, yun naman yung ibibigay ko. Totoo. Lagi ayaw nating maranasan ng mga anak natin, yung naranasan natin, which is a double-edged sword. You want them to have a better life than you, but at the same time, you don't want them to lose the values related to money. Kasi tayo sandwich generation tayo yung mga tipong sinabi ng magulang natin, pag-aaralin kita, pero pagtanda ko, bahala ka na sa akin. But at the same time, di ba, that's our culture, but at the same time, tayo, ayaw nating umasa sa mga anak natin. We don't want to be a burden to our children, but we have that burden as the sandwich generation. So I think, ang mga, ang mga parents, usually, they shield their children. Yes. But we have to have that balance. Habang sinishield mo yung anak mo from poverty, make sure also na hindi mo rin sila nilalagay sa sitwasyon na hindi na nila alam yung concept ng stewardship ng value ng pera also. At saka ng hard work. Oo. Ma'am, ano pa yung iba, maliban dyan sa mga yun, ano pa yung mga financial mistakes na nangyayari and paano po ito ma-avoid? Before COVID, I would, ang laging turo ng mga advisors that may emergency fund kang 3 to 6 months. COVID was the catalyst that made us realize na hindi po enough ang 6 months na emergency fund. Ang mga Pilipino, ang average na savings natin can only last us 3 months. And another mistake is 95% of Philippine households are single-income household. Pag nawala ang trabaho, wala na. Pag nawala isang negosyo, wala na. So in my sessions, I would teach them, how do you multiply or how do you make money without leaving your job? Like, kunyari, teacher ka, buong araw ka pagod ka sa school, pero paano ka pa mag-add ng source of income? Kasi minsan, ang dami nagdinegosyo like OFWs. Magbibigay ng puhunan sa pamilya, palagoy mo yung negosyo. But pag wala rin kasing literacy at walang training, ang ending, ang business, like this is a data from DTI, more than 90% of businesses do not last for 5 years. So ang dami na, di ba nauso yung mga franchise, lahat nag-franchise for food cart, may time na ganyan, and then ilang taon ang dami na nagsara, nag-fold kasi saturated na din. So you always have to
Kaya nga ako lagi kong tinuturo to be entrepreneurs and investors at the same time. Hindi ka pipili ng isa lang. Yes. Pero ma'am, gusto ko rin tanungin kasi yun nga po, paano naman po makakapag-save ang isang pamilya kung hindi naman ganon kalaki yung sinasahod ng parents O yung o yung mga kinikita. kinikita? Yun na nga, kasi the concept of budget is very restrictive. Paano pagkakasyahin, wala na ngang maitabi, paano pa isisingit ang savings, no? So, lagi ko sinasabi, kung ayaw mo maghigpit ng sinturon, magdagdag ka ng income. So magsipag ka. So, alimbawa, teacher, habang busy ang teachers or let's say government employees, 8 to 5 yan, pagdating sa bahay, pagod na. But how do you add layers of income to your existing? Ang May at November, bigay ng bonus ng gobyerno yan. Anong ginagawa mo sa bonus mo? What do you do with the extra cash flow na dati naman, hindi naman part ng monthly sahod? So ako, every May, November, that's my meeting with my clients na nasa government. Kasi I teach them to invest. Habang nasa trabaho ka, mag-invest ka sa mga companies na, o lagi ka nagsa-cellphone, ano ba yung mga companies na naikinabang dyan? Di ba? Nagbabayad ka ng internet, ano ba yung binabayaran mong bills? Instead na bayad ng bills, ba't hindi ka mag-invest sa company mismo? Halimbawa, kuryente, ba't hindi ka mag-invest sa Meralco? Or sa internet, ba't ka mag-invest sa Globe, Smart, PLDT? These are companies you can invest in. Lagi ka sa malls, Ayala Malls, SM Malls, ba't hindi ka na mag-invest sa malls? Di ba? Or even your kids, lagi kayo sa Jollibee, McDonald's, ba't hindi ka mag-invest sa mga ganitong companies instead? Yes, oo. Syempre, eto mga ganito na ma'am, na mga way, mga paraan natin, medyo malakihan na, malaking step na siya. Ano po yung mga simple na pwedeng umpisahan ng bawat pamilya para makapag-save? One of the simplest channels we have is yung pera, yung retirement fund. Diyos ko, sobrang halos walang nagma-maximize. And the Pag-ibig MP2, last year, the returns of Pag-ibig MP2 was around 7%. Pero sobrang konti yung may alam, yung naguhulog doon. Dati nilagyan nila ng cap. Ngayon wala na. If you have, mula 5,000 or 5 million gusto mo ilagay, at least yung pera mo, it's earning more than banks, halimbawa. Or more than a regular savings account lang. Ma'am, meron po tayong natanggap na katanungan. Sabi kasi nila, yung trading stocks online makes your money work for you. Pero yung ilan po laging talo, anong rekomendasyon nyo daw po sa mga nais na pasukin yun? 90% of people investing in the stock market lose money. Why? Kasi ganyan ang ginagawa. Nagtitrade every day. If I've been in the stock market for 22 years here and abroad. If you want to make money trading stocks, buy and forget. Stick with companies that you know are not gonna go bankrupt. Yung mga kumpanya na alam mong pinakamalalakas sa Pilipinas, sa buong mundo, like Google, Apple, Microsoft, or sa Pilipinas, kasi hindi mo kailangan malaking pera. 5,000, pwede ka na mag-start. So yung mga gantong kung bibili ka, just buy and forget. Avoid daily trading kung hindi ka naman well-versed, kung hindi mo naman inaral. Huwag ka mag-day trade because you are gonna lose money. And as an investor, it's a given. Lahat ng klase ng investment may risk. So, kung gusto mo mag-invest, tanggapin mo na at some point in your journey, mawalan ka talaga ng pera. Meron talagang ganon because may volatilities at may risk ang market. So kung gusto mo talagang, I've been in the markets 22 years, there are still investments na I lose money. But if you wanna hedge your risk or manage your risk, aralin mong mabuti. Pero may mga investment po ba na dapat iwasan din? Marami kasing maraming mga scams now. Anything that guarantees, pag sinabi na to may 5% ka guaranteed a month, tumakbo ka na. Anything that gives you that kind of guarantee, it's a scam. I tell you, give me a legitimate, because, investments, may mga investments na you'll make more than that, pero hindi guaranteed. May mga sobrang laking company na na-try ko in 1 year, yung pera ko nag-times 4, times 5, but these are not guaranteed. Depende sa galaw ng markets, depende sa galaw ng kumpanya. Pero if there's a company at sinabihan kang mag-invest ka, double your money in 6 months or 3 months or 1 year, anything that guarantees you a certain level of return, more than 3 or 5% per month, takbo ka na. Scam na yan. Scam yan. I tell you, I have lost a lot of friends because I would tell them, wag mo i-offer yan. Scam yan eh. Ikaw kumikita, kayo mga ibang kaibigan natin in-offeran mo, nasa ilalim na yun ng Ponzi eh. So, hindi na sila baka kumita like you and it happens, And ang dami, alam natin, billions of money have been lost because of scams. Kasi ganun ang Pilipino, pag pinangakuan mo ng malaking kita,
Sobrang Agad-agad agad-agad. yan. Iutang pa nila yan. Kakagat kasi Real, sila totoo. agad. Sa Oo, livestock, kakagat yan. maganda sa Iutang pa livestock. nila yan. Lahat po may risk, sabi ko nga. Oo. Opo, lahat may risk. Lahat Eh, sa meron. jowa, pwede mag-invest. Ay, Naku, wala pong May- returns. Baka wala pong returns. Sinubukan ko yan, ma'am, ilang beses. Ano nangyari? Walang nangyari? Walang ROI. ROI, sir. Totoo. Ma'am, bilang isang angel investor naman po, do you think yung entrepreneurship can be taught within a household? Yes, you know, yung simple concept ng chores, it's been proven in a lot of studies here and abroad that kids who do chores while they're young become more successful when they're older, not only in business but also at work. Kasi po, habang bata sila, pag nakikita nila yung value ng trabaho, yung value ng may effort ka, may ambag ka sa bahay, it also adds to their level of self-esteem. Yung maliit na bagay na like kami, yung anak ko, first time yung maghugas ng plato, may kita mo, basang-basa yung damit, pagod, pero after nun, may sense of accomplishment na meron silang nagawa, meron silang naitulong. So, entrepreneurship, it doesn't, sabi ko nga, ang financial literacy, hindi agad kailangan about pera. The small values formation, may ripple effect yan, may domino effect when they're older. Oh. Yeah. Ganun Sabi sa pala. inyo. Kaya marami akong oo. nakakilala, ma'am, kakagraduate lang. Ngayon, ang problema nila, yung pamasahe nila mag-apply. Sabi ko, bakit kasi yung imbis na pinang party-party nyo nung college kayo nakuha ninyo, inipon nyo sana yan. Sana meron kayong pang-start ngayon. Di ba, ma'am? Totoo. Mga simpleng ganun lang. Yung malilit na bagay. Sabi ko nga, stewardship is not about how much money. Kasi kung sa 1,000 pesos, hindi mo kaya magtabi ng 100, kahit bigyan ka ng 100,000, hindi ka magtatabi ng 1,000. It's really, sabi ko nga, the real, money does not change people. Money just shows your true values. No? Who are you pag wala kang pera? Who are you pag marami kang pera? Yes. Yeah. Speaking of pera, yung mga wealth na yan, ma'am. Ay, masarap sana pag-usapan talaga pag meron Meron ka kang ding pera, no? pinagsasampal na ganyan, O pang maypay lang sana, ganyan. Kung kaganyan-ganyan ka lang din sana. Pero Ayan. wealth starts at home. Ano pong ibig sabihin nito para sa inyo? Wealth starts at home means us as parents, we have the responsibility to teach our kids the value of stewardship. Sabi ko nga, yung simpleng bagay na they don't waste their time is already a concept of, kasi wealth is not always about money. Sabi ko nga, there's a difference between rich people and wealthy people. Rich people, they have a lot of money. Wealthy people, they have a lot of options. You know, so kung marami ka lang pera, minsan mahirap kasi ang daliring maubos. Ang dami na nating nakita na negosyo na lumago, mga negosyante naging successful, but because hindi enough yung values, babagsak din. So ako, as an angel investor, ang dami ko nakitang companies who reach billions of dollars in valuation outside the Philippines, pero because may problema sa values nung may-ari ng kumpanya, bumabagsak din. So, kung gusto mo mag-start yung wealth sa bahay, don't, iwasan natin yung i-shield yung mga anak natin sa money conversations. Tsaka yung pag-delay ng gratification also. Hindi lahat ng hinihingi dapat binibigay. Oo. Totoo. Yes. Pero ang hirap din talaga kapag wala ka talagang pang-umpisa. Oo, Oo. lalo na syempre, may mga utang kang existing. Yes. So pag may dumating, magbabayad ka. Yun, kung hindi ka naman ulit hihiram, wala ka lang kikitain. Paano ka mabubuhay ng 15 na Totoo. araw? At saka ang isa sa mahirap Diba? din na nai-experience, yung hingi lang sila ng hingi kasi. Yes. Oo. Bigay din naman ng bigay ng bigay. Kasi parang feeling, ikaw yung mismo yung nagigilty pag hindi ka din nagbigay eh. Yun yung nararamdaman din minsan talaga ng mga tao. Real. Naku, mga ka-MB, napakadami pa natin pwedeng matutunan. Kaya, ma'am, ngayon, pero meron siya kasing upcoming na event. Yes. Dito matututo talaga tayo sa Kung paghawak paano ng ng pera para handle. sa isang pamilya. Ma'am, sabihan nyo nga po kami, ano ang ine-expect ng mga tao dito sa event nating ito? So on Saturday po, we're gonna have family edition ng financial literacy. I rarely have the time to really share to the Filipino audience kasi madalas po ako wala sa Pilipinas, but I always make time kasi itong mga events po na to, this is how we teach families the value of stewardship, financial literacy, investments kasi we want to break the stigma na ang investment, ang entrepreneurship para lang sa mayaman or sa matalino. So, hindi mo po kailangan ng malaking capital or hindi mo kailangan maging sobrang talino to become an entrepreneur or to become an investor. Kasi, ang kailangan mo lang naman talaga is you start small. And lagi kong sinasabi, begin before you're ready. We're never gonna be, I've been in the investment space for more than 22 years. We're never gonna be an expert in it, but at least aralin mo yung basics and from there, you build from there. Kasi ang laki po ng, in the next, imagine na, in the next 15 years,
ang laki ng wealth transfer around the world. Ang mga mamanahing pera ng millennials nasa around $80 trillion from the boomers, baby boomers. Ngayon, ganito kalaking pera, paano tayong mga masa, tayong mga middle class, paano mo ma-maximize itong economic growth, itong economic boom na to? Kasi halimbawa, noong 2018, pag sinabi ko pa sa'yo noong 2018, sobrang ganda ng ekonomiya ng Pilipinas, naramdaman mo ba? Ikaw, Chareng. Di ba Ma'am, po? ako, wala pa nga akong sapatos Naramdaman na niyo po meron ba? ka ni. That's exactly the point. We do not feel the economic growth ng Pilipinas because we're not part of the financial system. Dapat part ka ng financial system. Yun ang natutunan ko na lumaki sa palengke. No? Doon ko natutunan na, ba't kaya mga tao sa palengke, ilang dekada nandun, pero yung iba yung mayaman, yung iba hindi. It's because yung mga hindi talaga yung mayaman, kahit sobrang sipag, hindi sila part ng financial system. So how do you become part of that? Kasi ang growth po ng ekonomiya ng Pilipinas, 6%. Ang Amerika po, ang growth nila, 1% lang. Pero bakit sila mas maginhawa ang buhay? Bakit tayo hindi? Yan, Ika-cancel ko na yung staycation ko this week. Oo nga, ako may staycation pa man Oo, may next week. staycation pa man din. Oo nga. Babawiin ko na yung down Sunod-sunod yung payment. add to cart. Bakit naman True lang gano'n? Ma'am, kailan ba ito? Saan ito? Anong oras po? So, Saturday po, this will be so we have a QR code. Scan the QR code po. This will be in Lafayette. So, we encourage parents and children or husband and wife or magkapatid. So we will teach you po how to really leverage on your finances. How do you start small? How do you avoid scams? Pag na-scam ka na, what do you do? Pag medyo baon ka sa utang, nasa ilalim, paano ka makaka-recover? And as an angel investor po, I have launched a fund. Meron po akong nilaunch na fund worth 500,000 pesos for Baguio-based. Kung ikaw ay below 18 at meron kang business idea na gusto mong i-pitch, kailangan mo ng investor para hindi ka umutang, i-pitch it to me, and I can invest in your business if you're below 18. Chareng. Gusto ko yan. Gusto ko Ma'am, yan. magpipitch na ako ngayon. Pwede So, ko ang rin gusto po kong ba ako? Wala po ako sa 18, nasa 22 na. Opo, ma'am. Pero ano naman po yung mga advice and message natin sa mga gusto pong mag-start kahit anong edad na po sila? It's never too late po to start. Huwag yung isipin na, retired na ako, or 50s or 40s na. It's never too late to start. But when you start, kahit na anong klase pa po yan ng investment or negosyo, aralin po nating mabuti. And always remember na hindi po lahat may immediate na balik. We cannot get wealthy overnight. So anything that promises you quick returns, guaranteed returns of huge percentages, yan po yung mga iwasan natin. Kasi minsan po yung desperation natin or yung kagustuhan nating umangat or umasenso, pinapatulan natin yung mga gantong bagay. And at the end, tayo rin po yung kawawa financially. So, yun. Maraming salamat, Ma'am Victoria Gumay. Napakaganda. Na-inspire actually ako. Ako din. So, wala pong kakain ng masarap. Next week, kapag dumating ang sahod, magdidilata po tayo. Yung mga humihingi po ng pera sa akin, magtiyaga kayong mag-trabaho. Sa mga nag-aantay po ng papag-aralin ko. Nako, wala pong mangyayari. Mag-drop na kayo. Lang. Pero huwag kakalimutan, this coming Saturday sa Lafayette na po yan. So balikan lamang po itong segment na ito sa ating morning show din. Ang morning page pala natin, ang Morning Balitaktakan. Makita din po natin yung QR code na nasa screen po natin ngayon. Yan po yung kailangan nating i-scan. Maraming salamat ulit, Thank you ma'am. so much, ma'am. Baka may gusto ka namang i-shout out or batihin po. Ayun lang po, I just want to also say pala na sa mga viewers po natin this morning, we're giving away po 5 complimentary slots. So, kayo na po ang mamimili kung may mag-message. So, Mami. 5 slots po na pair, mother and child, husband or wife, or magkapatid na more than 12 years old, more than 10 years old, if you want po to attend. We're opening up slots for you. And meron po kami inopen na slots para sa mga public school students na senior high. So, we're opening 5 slots also for senior high na public school students. So, Ay, maraming salamat. Ako mga ka-MV ha, nakita nyo, 5 slots para sa inyo. So, paano nga ba natin pipiliin yan? Mag-comment lang po kayo kung bakit kailangan yung umattend dito sa event na to. Ang may pinakamagandang sagot na 5, sila po ang mabibigyan ng 5 slots na yan. Naku, gandahan mo ang sagot ng nanay ko. Bali 10. Oo, kasi pair. Kasi, oo. Naku, nanay. Pwede, magko-comment ako mamaya. Magko-comment ako. Pwede po ba kami? Nanay ko. Magko-comment din ako mamaya. Anyway,